Isa pa rin po sa mga kababayan natin ang mapalad na makakaharap si Pope Francis sa pulong ng mga pamilyang Pilipino sa SM Mall of Asia Arena mamaya. Tunghayan po natin ang kanyang kwento sa balitang hatid ni Lay Alvis. Ang 100 years old na si Remedios Enriquez Rodrigo ang magsasabit ng garland kay Pope Francis sa pakikipagdaupang palad ng Santo Papa sa mga pamilyang Pilipino sa Mall of Asia Arena. Nagka-pneumonia raw si Lola Med nitong Disyembre kaya sinikap niyang gumaling agad. If there is one last act na magagawin ko, dahil may sakit na nga siya nung malaman niya, no? Nagkaroon siya ng pneumonia. If there is one last act, sana umabot ako na malapit ako kay Pope Francis at ako makapagsabit at makapagkiss ako sa ring niya. Sinalubong din noon ni Lola Med si Mother Teresa nang bumisita ito sa bansa noong 1970s at 1980s. Aktibo sa simbahan noon pa man, naging national president siya ng Catholic Women's League. Mister niyang yumaong dating senador na si Francisco Soc Rodrigo. Noong unang araw, di makapaniwala si Lola Med na napili siyang sumalubong kay Pope Francis. Pakiramdam daw niya, di siya karapat-dapat. Pero buong buhay raw ni Lola Med, isinabuhay nito ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos at pagtulong sa kapwa. She's very religious, she's very devout. She goes to Mass every day. She says, she prays the rosary whenever she can. And I think the most important thing is she leads by example. Ang halimbawa ni Lola Med bilang isang mabuting Kristiyano ang sinisikap sundin ng kanyang mga anak at mga apo. We want to stay humble and we're just really super lucky. We feel really lucky and grateful. Kasamang makakalapit ni Lola Med kay Pope Francis ang kanyang apo na si Miel na excited nang makita ng malapitan ang Santo Papa. He likes the poor and he's good. He's a good person. Batid ng pamilya Rodrigo ang kaakibat na hamon at responsibilidad sa pagkakapili sa kanila bilang isa sa mga pamilyang sasalubong kay Pope Francis. Nais daw nilang magsilbing halimbawa ng isang pamilyang pinagbuklod ng pagmamahal at pananampalataya sa may kapal. Lay Alvis, GMA News.